namin talagang, hindi naman kami anti-worker kasi nga gusto naman talaga namin matugunan yung mga pangangailangan ng mga workers. Naisip lang namin na yung 1 to 5 na to actually, sinasabi na no detriment o walang siyang hindi siya makakasira sa mga negosyo. Isipin niyo naman, puro SME yun, 99.6% yun ng ekonomiya ng bansa. Kaya nga small and medium enterprises, ibig sabihin na ganun talaga yung production cost nila. Kaya kung itataas na talaga yung wage hike, talagang hindi nila mapipigilan kundi ang mag-lay off ng workers. Kaya naman, kung pwede sana, di ba, yung gobyerno, pwede sanang, instead na wage hike, ilidaan na lang sa mga subsidiya, o idaan na lang sa iba't ibang benepisyo na maaaring ibigay sa mga empleyado. Kasama na rin dito na, parang hindi rin naman namin sinusulong ang mga TNC, gaya ng nasasabi niyo rin. Pero, kasi isipin niyo na lang na, hindi naman talaga kami sa mga TNC, pero rin sa mga workers din nila. I-interviewin kita sige nga, itataas niyo yung sa sahod ng mga TNC. Naiisip mo kasi sabi niya, isipin mo na lang. Ano naiisip mo? Production cost nila, pwede sabi niya, isipin niyo na lang. Ano naiisip mo? Magkakaroon ng pool of unskilled, may isang pool ng unemployed workers na sana nagtatrabaho sa mga TNC. Tapos, bagamat sinasabi namin talaga na short-term solution siya. Kasi nga, parang pagkatapos magtataas ka ng wage hike, tapos mamaya, hihingi na naman sila ng isa pang wage hike. Hindi sila makontento kasi sabihin nga nila na hindi siya sumasapat sa CPI, hindi siya, or yung Consumer Price Index, o hindi siya sumasapat dun sa mga iba't iba pang pangangailangan ng mga tao. Pero isipin nyo na lang kung sana tinagunan or parang kung meron talagang servisyo na nakuha ang mga tao sa una pa lang, hindi naman sila magka-clamor ng 125 wage increase na to. Kaya sana pag-isipan na lang natin mabuti kung sino talaga matatamaan ng wage hike. Maraming salamat. Maraming salamat po sa magbibigay ng pagkakataon ng mga magsalita. Ang una, sana maisip natin na ang SMEs ay 99% nga ng maliit na ekonomiya. Pero sila, kasi nagsisilbing assembly line lang ng SMEs. Ano ba yung mga SMEs? Tindahan ni Aling Nene, tindahan ni ano. Pero saan ba nanggagaling mga produkto nila? Diba sa TNCs, na siyang malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Sila na rin ang nagsabi na nakadepende ang Pilipinas sa TNCs. So malaki pa rin ang kita ng mga TNCs at kung bigyan ng 125 wage hike across the board, ang bawat manggagawa, may epekto, pero hindi siya makakasira. Short-term ang epekto. Kasi syempre, mababawasan yung profit ng mga kumpanya. Pero in the long run, kung pag-iisipan nyo yan, talagang mas magbe-benefit, parehas na magbe-benefit yung manggagawa at yung kumpanya. Pangalawa, yung shared responsibility na sinasabi nyo. Bakit puro gobyerno na lang ang gusto nyo magbigay? Bakit hindi ang kumpanya? Di ba sinasabi nyo magbigay na lang ng subsidies, tama? Bakit hindi na lang ang kumpanya ang magbigay ng diretsong pagtaas sa sahod? Kasi sila yung nakikinabang sa economic activity ng mga manggagawa. Kaya sila iba na yun. Kaya sila ang dapat na magbigay ng mas mataas. Hindi nga nakakatungtong ng family living wage eh. Parang magbigay ka lang ng onting pagtaas pa or para makasabay naman yung mga manggagawang Pilipino sa mga iba pang sa pagtaas ng cost ng pamumuhay. Tapos hindi ang pagkalugi o pagsasara ay hindi dapat isisi sa pagtaas ng wage. Dahil una, wala pang nangyayari ng pagtaas, yung drastic change na pagtaas ng wage. Kaya hindi mo dapat isisi sa pagtaas ng wage ay sa pagtaas ng wage. Kaya nagsasara kasi may mga inefficiencies yung mga SMEs at lahat ng mga negosyo. Kaya hindi dapat isisi sa mga manggagawa na siyang nagpapakain, na siyang gumagawa, na siyang nagtatrabaho para sa mga kagamitan natin. Kung walang yung pagtataas ng wage hike,
Ayun, kung ang pagtataas ng wage hike ay magdudulot sa pagkawala ng savings, yan po ay isang pagkakamali. Kasi natural sa isang Pilipino, sa isang manggagawa, na isave yung nakakarampot pa at kakarampot pang kita para sa savings. At tanda po natin, malaki, halos 32 million workers. Kahit 45% lang yan, kahit 45% Kailangan isulat talaga ni George Samseno. Pero pag pinagsama-sama yan yung malaking pera na yan yung malaking parte na nasa bangko. Kasi yung mga TNCs, hindi naman sila nagde-deposit sa bangko natin eh. Dinadala nila sa mother country nila. So hindi dapat katwiran na ang pagtataas ng wage hike ay pagkawala ng savings, therefore hindi sila magiging domestic capital. Mali po yun. Tapos, bilang pagtatapos, tandaan po natin, ang Constitution ay yan yung sumasalamin sa pangangalaga ng gobyerno para sa mamamayan. Yan po ay dapat nating sundin. At dahil sa Constitution na yan, naipatupad po ang Labor Code. Ang Labor Code ang mismong nagsasabi na ang pagtataas ng sahod ay dapat iagapay sa pagtaas ng cost of living ng mga manggagawa. So, ang 125 wage hike across the board ay talagang makakatulong sa socio-economicong kalagayan ng manggagawang Pilipino at hindi nakakasira sa mga negosyo sa Pilipinas. Bagkos, ito ay nagbibigay ng equality sa dalawa. Maraming salamat po. Thank you for all your speeches. Now you may cross the house at the judge's delivery. Affirmative. Yay! Lalo kami! Ano masasabi mo? 90 to 80 something. Yan ang masasabi mo. Nanalo tayo na walang ginagawa. Kamil, ano masasabi mo? Researcher naman ako dun sa last meeting. Hindi tungkol dito.